Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mga sinaunang sibilisasyon na pinaghihiwalay ng karagatan at libu-libong taon ay nagkukuwento ng iisang istorya, isang kwento tungkol sa isang ahas na napakalaki na kayang yakapin ang buong mundo. Ngayon, lulubog tayo sa mundo ng mga alamat at ikukumpara ang tatlong Titan, ang Norse na si Jormungandr, ang misteryosong Ouroboros, at ang banal na Shesha. Maghanda kayo dahil sa huli ay maiintindihan ninyo na ang tatlong halimaw na ito ay sa totoo lang tatlong magkakaibang sagot sa iisang tanong na pandaigdig. Pero bakit nga ba ahas? Simple lang ang dahilan. Ang ahas ay isang universal na simbolo. Nagluluno ito ng balat kaya sumisimbolo sa muling pagsilang at kawalang hanggan. Ngunit sa parehong pagkakataon, nakamamatay ang lason nito na ginagawa itong representasyon ng kaguluhan at pagkasira. Ang mga sinaunang tao ay nakita sa ahas ang mismong esensya ng paglikha ng mundo, ang walang hanggang pagtutunggali ng kaayusan at kaguluhan ng buhay at kamatayan. At kapag gusto nilang ilarawan ang isang bagay na talagang pandaigdig, nilikha nila ang mga ahas ng mundo. Kaya, simulan natin sa pinakabrutal at pinakamabangis na higante sa ating tatlo. Humanda kayong kilalanin si Jormungandr, kilala rin bilang ang ahas ng Midgard. Ang kanyang pinagmulan ay parang kwento na ng isang horror film. Ang kanyang ama ay si Loki, ang Diyos ng panlilinlang at pandaraya. At ang kanyang ina ay ang higanting si Angerboda, na ang pangalan ay nangangahulugang tagapagdulot ng kapahamakan. Kasabay niyang isinilang ang lobo titan na si Fenrir at si Hel, ang reyna ng mundo ng mga patay. Kakaibang pamilya, hindi ba? Ang mga Diyos ng Asgard, lalo na ang matalinong si Odin, ay alam na walang mabuting maidudulot ang mga anak na tulad nila. Mayroong propesya na ang mga supling ni Loki ang magdadala ng kapahamakan sa mga Diyos. Dahil sa takot sa hinaharap, nagpasya si Odin na kumilos kaagad. Ang lobong si Fenrir ay iginapos sa isang mahiwagang kadena. Si Hel ay ipinatapon sa underworld at ang batang ahas na si Jormungandr ay basta na lamang itinapon sa malawak na karagatan na nakapalibot sa Midgard, ang mundo ng mga tao. Simple lang ang naging plano ni Odin. Hayaan itong mawala sa kailaliman ng dagat. Ngunit lubha siyang nagkamali. Ang karagatan ang naging tahanan ni Jormungandr. Lumaki ng lumaki ang ahas hanggang sa maging napakalaki nito na kaya na nitong balutin ang buong daigdig at kagatin ang sarili nitong buntot. Isipin niyo na lang ang larawang ito. Isang halimaw na ang laki ay parang mula sa kalawakan, nakahimlay sa ilalim ng karagatan at hawak-hawak ang mundo sa kanyang mga balantok. Pero ang manatili lamang sa kailaliman ng karagatan ay hindi niya estilo. Si Jormungandr ay may matinding kaaway, isang personal na kalaban, at walang iba kundi ang Diyos ng kulog na si Thor, ang tagapagtanggol ng Midgard. Ang kanilang pagtutuos ay isa sa mga pangunahing labanan sa mitolohiyang Norse, isang walang hanggang digmaan ng kaayusan at kaguluhan. Ang pinakasikat nilang paghaharap ay naganap sa isang pamamalakaya. Oo, hindi kayo nagkakamali. Si Thor, na nagkunwari bilang isang simpleng mortal, ay naglayag kasama ng isang higante at isinabit ang isang buong ulo ng baka bilang pain sa isang malaking kawil upang huliin ang ahas mula sa kailaliman. Nang kumagat si Jormungandr, nagsimula ang isang dambuhalang labanan. Napakatindi ng hila ni Thor sa pisi na ang kanyang mga paa ay tumagos sa ilalim ng bangka at bumabaon sa sahig ng dagat. Iniyahon niya ang nakakatakot na ulo ng ahas mula sa tubig. Nagtagpo ang kanilang mga tingin at ang buong mundo ay nanahimik, naghihintay sa paghampas ng martilyong Mjolnir. Ngunit ang kasama ni Thor
Ang higante, sa matinding takot at kulat, ay pinutol ang pisi at ang ahas na may nakakabinging ugong ay bumulusok pabalik sa kailaliman. Ang labanang ito na hindi natapos ay lalo lang nagpaigting sa kanilang galit sa isa't isa dahil ang kanilang huling paghaharap ay itinakda na ng tadhana. Kaya ano nga ba talaga si Jormungandr? Hindi lang siya basta higanting halimaw. Sa mitolohiyang Norse, siya ang personifikasyon ng walang tigil at sinaunang kaguluhan. Siya ang mapanirang puwersa ng kalikasan na sinusubukang pigilan ng mga Diyos, ngunit hindi nila kayang lipulin. Ang mismong posisyon niya sa pandaigdigang karagatan, kung saan hawak niya ang kanyang sariling buntot, ay simbolo ng marupok na balanse. Habang sarado ang bilog na iyon, nananatili ang mundo. Ngunit ang kapayapaang ito ay mapanlin lang dahil ang pangunahing papel ni Jormungandr ay maging katalista sa pagtatapos ng mundo. Pagdating ng Ragnarok, pakakawalan niya ang kanyang buntot. Ang sandaling iyon ang magiging hudyat ng huling labanan. Isipin, aapaw ang pandaigdigang karagatan, lulunurin ang mga lupain. Ang ahas ay gagapang sa lupa, magbubuga ng lason na lalasunin ng langit at tubig. Sa madaling salita, si Jormungandr ay isang buhay na time bomb na inilagay sa pinakababa ng pundasyon ng mundong Norse. Ang kanyang pag-iral ay isang patuloy na paalala na pansamantala lamang ang kaayusan at ang kaguluhan ay natutulog lang, naghihintay ng tamang oras para lamunin ang lahat. Hindi lang siya basta kontrabida. Siya ay isang hindi maiiwasang katotohanan. Ngayon naman, lumipat tayo ng eksena. Mula sa madilim at malamig na karagatan ng Scandinavia, dumako naman tayo sa isang imahe na tiyak na nakita na ninyo kahit pa hindi ninyo alam ang pangalan nito. Ito ang Ouroboros. Hindi tulad ni Jormungandr, ang Ouroboros ay hindi isang partikular na karakter na may sariling pamilya at mga kaaway. Sa halip, ito ay isang walang hanggang ideya na nag-anyong simbolo. Ang klasikong paglalarawan ay isang ahas o dragon na bumaluktot para maging isang perpektong bilog at kinakain ng sarili nitong buntot. At sa simpleng kilos na ito, nasa unang tingin ay napakasimple lamang, ay nakatago ang isang napakalalim na pilosopiya. Kung si Jormungandr ay simpleng hawak lang ang kanyang buntot, pinapanatili ang marupok na balanse ng mundo. Ang Ouroboros naman ay aktibong nilalamo ng sarili nito. Ito ang simula at katapusan ng sarili niya. Ito ang simbolo ng walang hanggang siklo kung saan ang kamatayan ay nagbibigay buhay at ang pagkasira ay bahagi lamang ng bagong paglikha. At ang simbolong ito ay napakatanda na. Ang pinagmulan nito ay mas malalim pa kaysa sa mga alamat o sagas ng mga Viking. Ang pinakaunang mga larawan ng Ouroboros ay natagpuan sa sinaunang Ehipto, sa libingan ni Tutankhamun, at tinatayang may edad na 3,500 taon. Iniugnay ito ng mga Ehipto sa siklo ng paggalaw ng araw at sa pag-apaw ng Nile, mga bagay na lubos na pinagkukunan ng buhay at kabuhayan ng lahat. Mula sa Ehipto, ang makapangyarihang simbolo na ito ay nakarating sa sinaunang Gresya. Ang mga pilosopong Griego, lalo na ang mga Stoic, ay nakita sa Ouroboros ang perpektong metapora para sa universo. Naniniwala sila na ang mundo ay pana-panahong winawasak ng isang malawakang sunog at pagkatapos ay muling isinisilang mula sa abo na paulit-ulit na nangyayari ang siklong ito magpakailanman. Para sa kanila, ang Ouroboros ay naging isang malinaw na paglalarawan ng walang katapusang prosesong ito. Ngunit ang tunay na katanyagan ng Ouroboros ay nagkamit nito sa alkemya. Para sa mga alchemist na naghahanap ng bato ng pilosopo at eliksir ng immortalidad, ang ahas na kumakain sa sarili nitong buntot ay isang mahalagang simbolo.
Kinakatawan nito ang konsepto ng lahat sa isa at ang pagiging cyclic ng mga proseso ng alkemya. Pagsingaw, kondensasyon, at muling pagsingaw, ang walang hanggang pag-ikot ng materya na, sa kanilang paniniwala, ay maaaring magdulot ng dakilang pagbabago, ang pagiging ginto ng tingga. Kaya, ano nga ba ang sinisimbolo ng Ouroboros? Ito mismo ang pagiging cyclic ng pag-iral, ang walang hanggang pagbabalik, walang katapusang muling pagsilang, pagkakaisa ng mga magkasalungat. Hindi ito masama at hindi rin mabuti, hindi kaguluhan at hindi rin kaayusan. Ito mismo ang proseso, ang mekanismo ng universo, ang walang hanggang makina ng oras na walang kinikilingan na nagmamasid sa pagsilang at pagkamatay ng mga mundo. Hindi ito kalahok sa drama. Tulad ni Jormungandr, ito ang mismong entablado kung saan nagaganap ang drama na ito. Ngayon, iwanan muna natin ang mga sinaunang pilosopiyang Griego at ang mundo ng alkimiya. Maglakbay tayo patungong silangan. Doon, sa pinakalalim ng karagatan ng Sansinukob, may naghihintay na isang uri ng ahas na lubos na naiiba. Kilalanin si Shesha, or mas kilala bilang Anantashesha. Ngunit hindi lamang siya basta ahas. Siya ang hari ng lahat ng mga naga, mga banal na nilalang na hugis ahas sa mitolohiyang Hindu. Isipin ninyo ang isang kobra na hindi kayang abutin ng imahinasyon ang laki. Ngunit hindi lang isa, kundi mayroong 1,000 ulo. Ayon sa mga alamat, bawat isa sa mga ulo nito ay may korona at palamuti ng mga alahas na nagbibigay liwanag sa kadiliman ng Sansinukob. Napakalaki niya na sa bawat ulo niya nakasandal ang lahat ng planeta sa buong universo. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang kanyang pangunahing layunin at tungkulin. Hindi nagbabanta si Shesha sa mundo ni hindi niya kinakain ang kanyang sarili. Sa halip, nagsisilbi siyang kosmikong higaan ng supremang Diyos na si Vishnu, ang tagapangalaga ng buong universo. Sa mga panahong unti-unting naglalaho ang universo at dumarating ang tinatawag na kosmikong gabi, si Vishnu ay natutulog sa mga balumbon ni Shesha habang lumulutang sa sinaunang karagatan. Hindi si Shesha ang simbolo ng kaguluhan. Sa katunayan, siya ay sagisag ng kawalang hanggan, ng katatagan, at ng banal na kapayapaan. Ang kanyang pangalan, Ananta, ay nangangahulugang walang hanggan. Siya ang nananatili kapag ang lahat ng iba ay naglalaho. Siya ang mismong pundasyon ng Sansinukob, kung saan nakasalalay ang kaayusan at balanse ng lahat. Sa Hinduismo, malaki ang gampanin ni Shesha sa siklo ng paglikha at pagwasak ng mundo na tinatawag na yugas. Ngunit, hindi tulad ni Jormungandr na ang mga pagkilos ay nagdadala ng katapusan ng mundo, ang mga ginagawa ni Shesha ay bahagi lamang ng isang banal na plano. Pinaniniwalaan na kapag iginulong ni Shesha ang kanyang mga singsing, nagtatapos ang pag-iral ng universo at humahantong ito sa iisang punto. Sumasapit ang panahon ng kapayapaan kung kailan nagpapahinga si Vishnu. Ngunit kapag dumating ang takdang oras para sa panibagong paglikha, dahan-dahan itong unti-unting lumaladlad. Sa bawat paggalaw ng kanyang mga singsing, mula sa pusod ng natutulog na si Vishnu ay sumisibol ang isang lotus, kung saan ipinanganganak ang Diyos na lumikha na si Brahma, at doon nagsisimula ang bagong siklo ng buhay. Bukod pa rito, pinaniniwalaan na kapag humihikab si Shesha, nagdudulot ito ng mga lindol. Hindi lang siya basta isang suporta. Isa siyang aktibong kalahok sa cosmic na buhay. Ang bawat isa sa kanyang libu-libong ulo ay patuloy na umaawit ng mga himno bilang papuri kay Vishnu na nagpapanatili ng balanse at armonya sa universo. Hindi lang siya saksi, kundi siya rin ang tagapangalaga ng banal na kaayusan. Dito nakikita ang malaking pagkakaiba niya sa mapanirang
si Jormungandr at sa neutral na Ouroboros. Kaya pagtabihin natin ang ating mga dambuhala at tingnan sila sa direktang paghahambing. Ano kaya ang ating matutuklasan? Pag-usapan muna natin ang kanilang sukat. Dito, sina Jormungandr at Shesha ang malinaw na nangunguna. Pareho silang inilarawan bilang mga nilalang na may sukat kosmiko. Kayang palibutan ang buong mundo o magsilbing higaan para sa buong universo. Ang Ouroboros naman, walang nakapirming laki. Maaari siyang ilarawan bilang isang maliit na ahas sa singsing ng isang alkimista o bilang isang higanting dragon na bumabalot sa kosmos. Dahil higit sa lahat, siya ay isang ideya, hindi isang pisikal na nilalang. Ngayon naman, ang kanilang papel sa pagbuo ng universo. Dito natin makikita ang pinakakawili-wiling pagkakaiba. Si Jormungandr ay isang purong antagonista, ang personifikasyon ng kaguluhan na nakatakdang sumira sa mundo. Siya ang kaaway ng mga Diyos at ng mga tao. Si Shesha ang ganap niyang kabaligtaran. Siya ay isang tagapagtanggol, tagapag-ingat, ang haligi ng banal na kaayusan. Siya ang simbolo ng katatagan. Ang Ouroboros naman, siya ay nasa gitna kumbaga. Hindi siya mabuti o masama. Siya ay simbolo lamang ng walang hanggang siklo na sumasaklaw sa paglikha at pagwasak. Siya ang mismong proseso. Kung gayon, mayroon tayong tatlong ahas na kumakatawan sa tatlong fundamental na puwersa. Ang ahas ng kaguluhan, ang ahas ng kaayusan, at ang ahas na sumisimbolo sa walang hanggang siklo na nagbubuklod sa kanilang lahat. At hindi lang ito simpleng nagkataon. Ito ang tatlong magkaibang sagot sa iisang tanong. Paano ba gumagana ang ating mundo? Pero heto ang pinakamahalagang punto. Napansin nyo ba? Ang mga Norse, Griego at Indiano, lahat sila, habang tinitignan ng mundo, sinubukang intindihin ang kalikasan nito. At lahat sila ay umabot sa ideya ng pagiging siklikal. Pero magkakaiba ang kanilang pagpapahayag dito. Para sa mga Viking na nabuhay sa malupit na mundo, malagim ang siklo. Ito ay isang labanan na nagtatapos sa Ragnarok, ang pagtatapos ng mundo, kung saan ang mundo ay muling isisilang pagkatapos. Ang kanilang serpiente, si Jormungandr, ay ang sugo ng hindi maiiwasang at malupit na katapusan. Siya ang personifikasyon ng takot sa pagkawasak. Para sa mga pilosopo at alchemist, tulad ng mga sinaunang Griego, isang abstract na ideya ang siklo. Ang Ouroboros ay isang perpekto, maayos na konsepto ng kawalang hanggan. Hindi ito isang karakter, kundi isang formula na naglalarawan kung paano gumagana ang lahat. Ito ang personifikasyon ng karunungan at pag-unawa. Para naman sa mga sinaunang Indiano, ang siklo ay isang banal na proseso. Si Shesha ay hindi lamang isang serpiente. Siya ang sandigan ng Diyos na tagapag-ingat. Sinisimbolo niya na kahit sa mga sandali ng kapayapaan at kawalan ng universo, may nakapaloob na banal na kaayusan na naghihintay ng tamang oras para muling magpakita. Siya ang personifikasyon ng pananampalataya at katatagan. Tatlong serpiente, tatlong magkakaibang pananaw sa mundo, pagkawasak, konsepto, at banal na kaayusan. Lahat sila ay bumabalot sa kani-kanilang mundo, ngunit bawat isa ay ginagawa ito sa sarili nitong paraan na sumasalamin sa takot, pag-asa at karunungan ng kanilang mga tao. Hindi lamang sila mga halimaw mula sa mga kwento. Sila ang susi sa pag-unawa sa buong sibilisasyon. Salamat sa panonood hanggang dulo. Sana ay naging kapana-panabik para sa inyo ang paglalakbay na ito sa mundo ng mga mito. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang mga bagong pagtalakay sa mga sinaunang alamat. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano pa kayang mga world serpent o dragon mula sa ibang kultura ang alam nyo?
I-comment nyo sa ibaba. Siguradong magiging interesante basahin